Masakit ang ulo ni Sandra na magising siya. Di agad siya nakatayo dahil parang babaliktad ang sikmura niya. Ang dami niya nang natikman na matatapang na alak lalo na nung nasa Italy pa siya. Pero yung pinainom sa kanya ni Aldrin, kakaiba talaga ang lasa. Parang first time niyang makatikim ng ganon. Sapo ang ulo, dahan-dahang minulot ng dalaga ang kanyang mga mata. Sa pagkakatanda niya, nasa sala siya ng bahay ni Aldrin. Kaya nga nagtaka siya nang sumalubong sa kanya ang pamilyar na bubong. Napabalikwas siya ng bangon sabay gana ng kanyang mga mata sa paligid. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata na mapagtanto niyang tama nga ang kanyang hinala. Wala siya sa sala ni Aldrin kundi nasa bahay na ni Leonardo. What the heck? What happened? Pumikit sandali si Sandra para piliting alalahanin ang mga huling nangyari bago pa siya tuloy nakatulog. Ang saya pa niya na mag-send siya ng mga picture kay Leonardo. Excited pa nga siya habang hinihintay ang reaksyon nito. Pero ang tagal nitong mag-reply at nakatulog na lamang siya. After that, wala nang maalalang dalaga. Inuna rin niyang sipatin at pakiramdaman ng sarili. Laking pasalamat ng dalaga na wala naman siyang naramdamang kakaiba. In fact, nakasuot siya ng damit kaysa kagabi na halos subad-tubad na siya. Sa bagay, paano nga naman yun mangyayari kung di naman tinitigasan ang lalaking kasama niya kagabi? But where's Aldrin? At paano ko nakauwi dito sa bahay ni Leonardo? Naguguluhan pa rin kausap ni Sandra sa sarili. Napalingon siya sa labas ng pinto nang may marinig siyang kaluskos, partikular na sa sala. Dahan-dahan siyang bababa ng kama at walang kaingay-ingay, naglakad din palapit sa pinto para sumilip doon. Lumuhod pa siya para di siya agad makita ng kung sino mang nasa labas, bagamat alam niyang si Leonardo yon dahil wala namang ibang tao sa bahay na yon. Pero sa halip na ang salang sumalubong kay Sandra, bigla na lang bumulaga sa kanyang dalawang pares din ng mga mata. Sobrang lakas ng sigaw niya dahil sa gulat at bumuwal pa siya sa sahig. Hanggang marinig niyang malakas sa tawa at lalong nanlalaki ang mga mata niya nang mapagtanto niyang si Leonardo ang nagmamay-ari ng mga mata na iyon. At tulad niya kanina, nakaluhod din to at nakikipagsilipan sa kanya. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo ang dalaga at tinulak ng malakas si Leonardo. Gago ka talaga? Papatayin mo ba ako sa nervyos? Mangiyak-ngiyak na sigaw niya rito. Sino kayang naunang sumilip? Ginaya lang naman kita. Natatawang sagot nito. Ano ba kasing ginagawa ko rito sa bahay mo? Paano mo ako nalabas sa bahay ni Aldrin? Sa halip magkakasunod na tanong ni Sandra. Sinoli ka na niya sa akin kagabi. Ay na raw niya sa'yo. Pinandilatan niya to ng mga mata. Dalalata namang di nito sineseryosong tanong niya. Paano nga ako nakauwi dito? Sumagot ka na maayos kung ayaw mong malintikan ka sa akin. I am still your boss. Di mo pa rin ako po pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Nakataas ang dalawang kilay nito. Show some respect. Respect your face, jerk. Then I'm resigning. Taas noong sinalubong niya ang mga mata nito. Malakas na ang loob niya ngayon na mag-resign dito. Total, magiging secretary din naman na siya ni Aldrin. In fact, kahapon ko pa balak mag-resign. Hindi ka pwedeng mag-resign unless pumayag ka. Unless pumayag ka maging ina ng anak ko? Iyon yung nakasaad sa huling bahagi ng kontratang pinirmahan mo. Unless hindi mo binasa ng buo at basta kanilang pumirma. Anong... Di niya may tuloy-tuloy ang sasabihin dahil hindi niya alam saan ba unang magbibigay ng violent reaction. Kung tungkol ba sa kontrata kuno niya o sa pag-amin ni Leonardo na may anak na raw ito. So totoo nga ang nasagap na chismis noon ni Mary Rose na may anak na nga raw ang boss nila. Here is our copy na tinanggan mo ring tanggapin noon. Napakurap-kurap si Sandra, napatitig sa papel na iniaabot sa kanya ng binata. Pwede mong basahin kung ayaw mong maniwala sa akin. Ayaw niya sana yung tanggapin dahil hindi naman siya naniniwala sa pinagsasabi nito. Sinong matinong boss ba kasi ang maglalagay nun sa kontrata? Ngunit namalayan na lang ni Sandra ang binabasa niya na ng buo ang kontrata niya at otomatikong namilog ang kanyang mga mata na makarating siya sa back part at nabasa niya mula roon ang sinasabi ni Leonardo. Ayon doon, pinapayagan lang daw siyang mag-resign nito kung pakakasalan niya ito o magiging ina ng anak nito. At oras daw pirmahan niya ang kontratang yun, pumapayag na siya sa kondisyon ng boss niya. Naisahan siya ng walang hiyang Leonardo. Nanginig pa sa galit, nilamukos niya ang kopya ng kontrata. Saka yun binato na malakas sa dibdib ng binata. You are a shit, you know that? You're so unfair. Unfair? Sinabihan ka ni Mary Rose, basahin mo munang mabuti ang buong kontrata bago pumipirmahan pero hindi ka nakinig. Nagkibit lang to ng balikat.
Alam mo ba na ginawa ko yan dahil ayoko talagang magtrabaho ka rito? I was hoping magbaback out ka at kusang aalis dito sa bukid ni Luis kapag nabasa mong nilalaman ng kontrata. Natulala ang dalaga. Totoong may katwiran naman si Leonardo. Ito nga ang gumawa ng kontratang yon pero siya ang may malaking kasalanan dahil pinairal niyang kayabangan at basta lang pumirma sa kontrata kesa basahin mo na yon. Masyado siyang kampante na hindi siya nito lolokohin bilang empleyado dahil sa mataas na pagpapahalaga nito sa mga tauhan. Pero hindi pa rin niya dapat ginawa yon dahil alam niyang karamihan sa mga aplikante hindi binabasa ang likurang parte ng kontrata at basta na lang pipirma doon. Sabat ng isip ni Sandra. Ang sabihin mo, mapagsamantala ka talagang boss. Ginagamit mo ang mga empleyado sa pansariling interes mo? Sarkastikong sagot ni Sandra. Napalis ang ngiti ni Leonardo at kumulimlim ang mukha nito. Hindi ba si Aldrin yon? Sa ginawa niya kay Iris at ngayon naman sa'yo, dapat nga magpasalamat ka dahil nakaligtas ka sa kasunduan yung dalawa? Ha? Anong kasunduan bang sinasabi mo? Biglang kinabahan si Sandra. Sinabi na ba ni Aldrin lahat sa boss niya? Pati na ang tungkol sa kaugnayan niya kay Celeste noon. Nagagawin kanyang sekretarya kapalit ng pakikipag-date mo sa kanya. At alam mo rin bang binayaran niya ng 5 milyon sa Iris noon para lang hiwalayan ako? Nakagat ni Sandra ang kanyang ibabang labi. Kung totoo man na inamin na ni Aldrin ang lahat, ibig sabihin, alam na rin ng pinsan nito na isa itong bakla? Kung ganon, pinagmukha lang niyang tangang sarili sa mga litrato na ipinadala niya kay Leonardo kagabi. Nasaan ba kasi talaga si Aldrin? Siya ang gusto kong makausap at makaharap, hindi ikaw. Singhal na lang niya sa binata dahil hindi niya na alam ang isasagot. Stop looking for him. Dahil kagabi na ang huli mong kita sa kanya. What? She exclaimed loudly. What did you do to him? Did you kill your cousin? Sa halip sagutin siya, tinawanan lang siya ng boss niya. You're being exaggerated again, mi amor. Ang ibig kong sabihin, tinanggal ko na siya sa trabaho at binan ko na dito sa bukid ni Luis. At this moment, baka nasa Maynila na siya. Di makapaniwalang napatitig siya rito. How did you do that? Ang sabi sa akin ni Aldrin, siya lang daw ang may karapatan na mag-terminate ng mga empleyado rito. Yes, but of course, except himself. No, napailing si Sandra. Hindi siya pwedeng umalis. Nangako siya sa akin na gagawin niya akong secretary. That's impossible, obviously. Nang uuyam na tinignan siya nito. Kaya no choice ka kundi ang manatiling personal assistant ko o ang maging asawa ko o ina ng anak ko. I hate you. I hate you. Pakiramdam ni Sandra, bumalik na naman sila ni Leonardo nung una pa lang silang nagkakilala. Pero siguro mas okay na yon kaysa itaboy at kamuhian siya nito forever dahil sa maling akala nito. Kapag napatigil sa pag-hysterika lang dalaga at palihim na pinag-aralan bawat galaw at reaksyon ni Leonardo. Mukhang wala naman tong itinatagong kakaiba at wala pa namang alam tungkol sa totoong kaugnayan niya kay Celeste. Hindi ba sinabi ni Aldrin sa kanya? Pero bakit? Wala naman palang nangyari sa deal nila eh. You should get ready. Isasama kita ngayon sa bahay para makilala mong anak ko? Utos sa kanya ng binata. Walang bakas ng pagbibiro sa mukha nito. Para in case na ayaw mo maging personal assistant ko at ayaw mo ring maging asawa ko, mabilis kanyang matatanggap kapag pipiliin mong maging ina niya. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ako sasama sa iyong hayop ka. Hindi na tama tong ginagawa mo. Isusumbong kita sa may-aring tong bukid ni Luis. Maligo ka na. Kung ayaw mo ako pang magpaligo at magbihis sa'yo. Imbes ay sabi ng binata bago siya tinalikuran nang hindi man lang lumilingon. Walang nagawa si Sandra kundi ang batuhin to ng tsinelas. Tinamaan to sa likod pero hindi man lang nito yun ininda at dire-diretsong lumabas ng bahay. Alam na kanya niyang totoo at isa to sa mga paraan ng pagganti at pagpaparusa sa akin. Masama ng loob ni Sandra dahil sa mga pasabog ni Leonardo kanina. Mas sumama pa yon nang malaman niya na hindi lang pala silang dalawa ang pupunta raw sa bahay nito. Kasama din pala si Iris at talagang ang babaeng yun pa ang pinaupo nito sa passengers area. Habang siya ay para lang siyang nakiride na pinaupo sa backseat. Naniniwala na talaga siyang may alam ang binata at ginagantihan na siya. Dahil sinama lang siya nito para pagsilosin. Ni hindi nga siya nito kinikibo. Si Iris nang panay kausap sa kanya at tinidedma lang ni Sandra. Hanggang sa tumigil na rin to dahil napapahiya na. Naalala mo pa, Leo? Nung una mo akong dinala rito sa farm, todo ulan nun, hindi ba?
Tapos naflatan tayo dahil walang susundo sa atin. Kaya't sa kubo na yun tayo nagpalipas ng gabi. Napaismed si Sandra na marinig niya ang sinabi ni Iris. Pinag-uusapan ng dalawang nasa unahan niya ang tungkol sa nakaraan ng mga to na para bang walang nakikinig. Di tuloy niya malaman kung maiinis ba o masasaktan. Dahil parang sinasadya pa ng mga to na iparinig sa kanya ang mga yon. Sinundan niya ng tingin ang kubo na itinuro ni Iris. Yon ang sirasirang kubo na nadaanan niya nung unang salto niya rito. Doon din sila dumaan at napansin niya na ginagawa na pala ang kalsadang iyon. Tumaas ang kilay ni Sandra. Mukhang narinig ng may-ari ang reklamo at recommendation niya noon tungkol sa kalsadang iyon. Ngunit ang ipinagtaka ng dalaga ay nang makita niya. Lumiko ang sasakyan nila at di yun dumiretso sa kalsadang dinaanan niya noon. At hindi siya makapaniwala nang makita niya ang malapad at maaliwalas at sementadong daan. Sa kalsadang yun kaya nanggaling si Leonardo nung unang pagtatagpo nila, kaya't bigla na lang sumulpot ang sasakyan nito. Kailan pa nagkaroon ng gantong kalsada dito? Last month? Tanong ni Sandra kahit obvious nang matagal na yon dahil sa itsura ng kalsada. Matagal na rin siguro mga 6 years na. Si Iris ang sumagot ng balingan siya. 6 years? Samantalang dumating ako sa farm, sa lubak-lubak at maputik na daan ako binaba ni Papa. Dahil yun daw ang daan papunta sa bukid ni Luis. Imbes sagutin agad siya, tinawanan pa siya ng dalawa na lalong kinaasar ni Sandra. Maybe hindi rin alam ng papa mo ang daan na to. O baka naman gusto lang niyang itest ang patience mo kaya pinaranas niya sa iyong kasampa-sampang daan na yon. Biro sa kanya ni Iris sabay tawa ng malakas. Ngunit napatigil to sa pagtawa nang bigla na lang niyang hinila ang buhok nito at sinabunutan. At eksakto namang nalubak sila kahit nauntog ang ulo nito sa dashboard ng kotse. Napalakas yun at nawalan to ng malay. Pasalamat ka, di malala ang nangyari kay Iris bukod sa nawalan siya ng malay. Madilim pa rin ang mukha ni Leonardo nang lumabas ito mula sa silid ni Iris sa ospital na pinagdalhan nila para ipa-check up pagkatapos itong mawala ng malay. Dito sila dumiretso sa halip na sa bahay ng binata. Ugali mo ba talagang manakit? Aminado ang dalaga na nakaramdam siya ng konsensya sa ginawa niya, pero di lang niya yon pinahalata sa kaharap. Imbes sumimangot pa si Sandra, ano bang pinagsasabi mo? Kasalanan mo naman to eh. Hindi mo sinabi sa akin kasama pala natin yung ex mong yun. Are you jealous? Stop kidding me. Napuno ng sarkasmo ang mukha niya kahit may bahid naman ng katotohanan ang sinabi nito. Kung di lang sa panloloko mo sa kontrata ko, hindi ako sasama sa'yo. Tumalikod siya para lumabas sana at magpahangin, pero hinablot ni Leonardo ang kamay niya. Saan ka pupunta? Hindi ka man lang ba magsasorry kay Iris? Sorry? Galit na nilingon niya ang binata. Magsorry muna siya sa akin. Pinagtawanan niyo ako, remember? She deserves it. Pagkasabi nun, dali-dali nang umalis si Sandra. Wala man siyang balak mag-sorry kay Iris kahit papano. Sisilipin sa niya to at sisiguraduhin okay lang. Pero sa ipinaramdam sa kanya ni Leonardo na mas mahalaga rito ang ex-fiancé kaysa sa kanya, mas lalo lang sumama ang loob niya. Mas lalong hindi siya magsasorry sa babaeng yun. Tumakbo si Sandra sa direksyong palabas ng ospital para hindi siya mahabol ni Leonardo kung may balak man ito. Nakahinga siya na maluwag nang sa paglingon niya. Nakita niya itong nakatayo pa rin sa labas ng silid ni Iris. Na para bang mas takot iwan ang nasa loob nun kaysa habulin siya. Mas kumirot lang tuloy ang puso niya sa ginawa niyang yun. Pagkalabas niya ng ospital, sakala niya naalala. Nasa bahay na sila na hindi niya alam kung ano ang lugar. Ang pagkakaalam niya sakop ng bayang iyon ang bukid ni Luis. Pero kahit maliit, makikita naman sa paligid na maunlad yon. Pwede kang ilera sa maliliit na syudad sa Metro Manila. May mga nakatiyong sikat na establishment at maraming tao at mga sasakyan. Gayunman, takot pa rin si Sandra ang magpasikot-sikot sa lugar na yon dahil baka maligaw siya at di na makabalik sa farm. Pagtuluyan siyang lumayo kina Leonardo. Kaya't imbes lumabas, bumalik siya sa loob. Pero dahil ayaw pa niyang makaharap ang binata, imbes na bumalik, sa pinanggalingan niya kanina naisipan niya na umupo at magpalipas na lang muna ng oras sa hagdan papunta sa 3rd floor ng ospital na yon. Napansin niya kasi tahimik doon at walang ganong dumaraan, siguro dahil may elevator naman. Di alam ni Sandra kung ilang minuto siyang nanatili sa lugar na yon o baka nga inabot siya ng oras sa pagtatago kina Leonardo. Nawili siya sa pagmumuni-muni kaya nawala sa isip niyang posibleng iwanan siya ng dalawa.
Lalo't in-advise na ng doktor na po pwede nang ilabas si Iris dahil nakitang okay naman lahat ng test at results nito. Nagulat na lang ang dalaga nang sumulpot ang bulto ng katawan ni Leonardo sa harapan niya. "You're here. Alam mo ba kanina pa kita hinahanap?" Di na naman maipinta ang mukha nito nang maabutan siya na prenteng nakaupo lamang sa hagdan habang ito naman ay pawis na. "Kanina pa ako pabalik-balik sa labas." Nag-angat siya ng ulo at taas noon na humarap dito. "Sino ba kasi nagsabi sa'yong hanapin mo ko? Para ano? Para pilitin na mag-sorry si Iris na yon? May masama ba sa gusto kong mangyari?" "Masama talaga dahil siya naman ang nauna. Kayong dalawa, pinagmukha niyo akong tanga." Tiningnan niya to na masama. "Hindi mo ba alam ang mga pinagdaanan ko ng araw na yon sa kalsadang yon?" Napansin niya ang bahagyang paglambot ng mukha ni Leonardo pero wala pa rin siyang balak makinig dito. "Look, I'm sorry." Tumawa naman ako pero hindi para pagtawanan ng pinagdaanan mo nung araw na yon. Naalala ko lang kasi kung paano ko na-amuse sa'yo nung una kitang makita. "Amused? Na-amuse ka pa sa lagay na yon? Masungit na sansala ng dalaga. Muntik mo nga akong sagasaan noon eh. At pinaliguan mo pa ako ng putik. Ilang beses ko na bang ipinaliwanag sa'yo na hindi ko talaga sinasadya yun. Medyo foggy ng araw na yun at nagmamadali ako kasi may emergency sa farm. Di ko naman alam na nandun ka. Sino ba naman kasing matinong tao na manghaharang ng sasakyan sa gitna ng kalsada, di ba? Nakakainis ang nakakaloko nitong ngiti. Para bang sinasabing ang tanga-tanga niya. O baka naman yun lang pagkakaintindi niya sa reaksyon ni Leonardo dahil bumalik ang pagkainis niya rito nung araw na yun. Kahit nga ilang beses itong nagpaliwanag at tinanggap naman na niya. Bumalik lang talaga ngayon dahil nalaman niya na may maayos na kalsada naman pala pero pinahirapan siya ni Don Matias sa kalsadang pinagbabaan nito sa kanya. Kapag kuan inatigilan si Sandra, alam kaya iyon ni Don Matias at parte lang ng pagpaparusa nito sa kanya ang kalsadang yon, katulad ng sinabi ni Iris. She clenched her fist. Nabaling sa ama ang galit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Bakit bang hilig niyang pahirapan ako? Parang wala sa loob na wika ng dalaga. Hindi niya naisip na kaharap niya si Leonardo at narinig nito ang pagsasentimiento niyang iyon. Hindi pa ba sapat yung mga pinagdaanan ko doon sa Italy para maranasan ko naman ang lahat ng to ngayon? Dagdag pa ni Sandra at di niya napigilan ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Di niya sinasadyang maging emosyonal ng mga oras na yon at sa harapan pa ng boss niya at sa taong kinaiinisan. Pero naramdaman naman ng dalaga na parang nag-iisa na lang siya sa mundo at lahat ng taong nakapaligid sa kanya gusto siyang pahirapan at pabagsakin. Tuluyang pumatak ang mga luha ni Sandra nang ibaling niya kay Leonardo ang nanlalabo niyang paningin dahil sa pananubig ng kanyang mga mata. Alam niyo ba ang mga hirap na pinagdaanan ko noon para lang ma-achieve ang personality meron ako ngayon? Para lang di ko na maranasan ang mga naranasan ko noon. Pero bakit lahat kayo? Mariin niyang sabi habang nagngangalit ang mga ngipin. Lahat kayo gustong pabagsakin ako? Kahit noon pa man bukod kina mama at lola, wala na akong kakampi sa mundong to. Kaya nga natuto akong iangat at patibayin ng sarili ko nang mag-isa. Tapos ngayon nandito na ako. Napahinto sa pagiging emosyonal ang dalaga nang bigla na lamang siya niyakap ni Leonardo. Kumisdot ang puso niya nang maramdaman niya ang mainit nitong katawan. And she felt something strange inside her chest when he cuddled her. She never had anyone cuddled her like that since her mother died, at nawala naman siya sa poder ng kanyang abuela. Tanging si Leonardo na lang ang nagpaparanas muli sa kanya ng bagay niyon simula nang magkakilala sila. Dahil kahit ang yakap ng kanyang ama, hindi niya maramdaman na parang tumatagos sa puso niya, katulad ngayon. O baka dahil na rin natakpan ng galit ang anumang nararamdaman niya sa ama. That's not true. You're not alone? Bulong ng binata sa likod ng kanyang tenga habang nakadikit doon ang mga labi nito. Paminsan-minsan, kailangan mo lang maging mahina para ma-appreciate mo mga taong nasa paligid mo at nagmamahal sa'yo. Kasi kapag matapang ka sa lahat ng oras, hindi mo sila makikita. Kasi akala mo kaya mo ng lahat at di mo na sila kailangan. Di alam ni Sandra sino ba ang tinutukoy nito na taong nasa paligid lang daw niya at nagmamahal sa kanya. Gustong umasa ng puso niyang na sarili nitong sinasabi ni Leonardo, ngunit mabilis nilipad ang pag-asang yon sa naging dugtong nito. Just like your dad,
He loves you so much and he really cares for you. Pero dahil sa galit mo sa kanya, akala mo galit na rin siya sa'yo. Matalim ang mga matang tinulak niya palayo ang binata. You barely know him. Mas lalong di mo alam ang nangyari sa pamilya namin para masabi mo yan. Leo, hindi mo alam paano sinira ng daddy ang buhay ko at gano'n na naman ang ginagawa niya sa akin ngayon. Merong kakaibang emosyon na naglaro sa mga nito bukod sa simpatya. Lungkot? Walang ama ang gustong masirang buhay ng anak niya. Mi amor? Mas lalong walang ama ang kayang sirain ng anak niya. Why are you defending him? She yelled. Porket tatay ka na rin katulad niya? Akala mo kayo pareho nang magturing sa mga anak? Because I know you love him. Nasasaktan ka lang. Sa halip ay puno ng kaseryosohan na sagot nito habang dahan-dahang tinatawid ang maliit na distansya na namamagitan sa kanila. Saglit na tigilan ang dalaga nang maramdaman niya parang may tagong parte ng puso niyang nasagi sa mga sinabi niya ng binata. Gayunman ayaw niya tong tanggapin. Umatras sa isang hakbang paakyat sa hagdan si Sandra. Mas tumalim pa ang tingin ay pinukol niya rito. Hindi mo pa ako lubos na kilala kaya wala kang karapatan na pagsabihin ako ng ganyan at pangunahan ako sa nararamdaman ko. Pagkawi ka noon, patakbong umakyat ang dalaga. Ngunit nagulat siya na malamang huling palapag na pala ang kinaroroonan niya. 2 pinto na lang ang nakikita niya, ang isa papunta yata sa rooftop, hindi siya sigurado. Basta yung isa sa nakabukas may nakasulat na stockroom sa pinto noon. Na makita niyang hinabol siya ni Leonardo, walang takot pumasok doon ang dalaga at nagulat na lamang siya sa madilim na paligid na sumalubong sa kanya. Sandali siyang nakaramdam ng takot. Gayunman nanaig pa rin kay Sandra na layuan ang binata, kaya takmang isasara na niya ang pinto nang biglang may malakas na kamay ang pumigil doon.